Ay, magandang umaga mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Gulat kayo, no? Maaga ako ngayon, mga friend. Salamat doon sa dumadagdag na subscriber, no? Tsaka doon sa mga magandang comments nyo, mamaya magkulabo tayo, mga boss. Kagabi pa sana, kaso makakatatlong vlog ako, di ka ako, pupuyat ako. Etong kay magbibigay ko tayo reaction dito kay Batang Manila Toits, kay Idol. 10 hours ago lang ho ito. At meron ho itong 10,000 views. Oo. Magaling to si Toits. Oo. Meron na pala siyang 272,000 subscriber. Ang pamagato na itong kanyang vlog how sweet naman. Paano nga mag-resign yan si BP Sara sa DepEd kung ganyan. Selos si Lam neto. Si Lisa Araneta Marcos, diba? Pakinggan natin at magbibigay tayo reaction dito, oo. Kundi si Batang Manila Toits. Idol ko rin to eh. Good morning po sa inyong lahat. Magandang araw po ng Sabadong muli sa inyong lahat. At ito, gusto ko lang i-share sa inyo ito. Pagmasdan nyo maigi mga kababayan. Ayan. Sweet na. Yan mga kababayang litratong yan ay kuha po dyan po sa commencement exercises ng Philippine Military Academy, PMA. Sweet kasi nagbe-beso-beso. Alam niyo yung beso-beso, kiss-kiss. Kiss-kiss. Siloso ka to, it's kaya. Tuloy. O na bagong SINAG Class 2024, dyan po sa Fort Del Pilar, City of Baguio, Province of Benguet, ngayong araw na ito. A 24-year-old cadet first class Janet Lumba from Surigao City is the 7th woman to become PMA valedictorian in the Academy's history. Ay, congratulations, grabe. Babae na naman ang valedictorian dyan po sa Philippine Military Academy. Also in attendance are Vice President Sara Duterte at Defense Secretary Gilbert Teodoro. At yan mga kababayan sa ating screen, kitang-kita nyo ang litrato ni Presidente Bongbong Marcos at the Vice President Sara Duterte. Ano masasabi nyo mga kababayan? Lalakihan natin Tweet. Yan. Ano masasabi niyo mga kababayan? Sweat. Ay mga kababayan, tingnan nyo naman, lakihan natin i-zoom natin konti. Sige. Para makita ninyo. Ayan po ang naka-zoom na litrato ni Vice President Sara Duterte at ni Presidente Bongbong Marcos dyan po sa graduation dyan po sa PMA. At kitang-kita nyo naman na talagang sweat na sweat. Tapos tayo, nananawagan ng Sara resign. Malay mo, nakaganon pa yung uso ni Sara yun. Paano tayo pakikinggan ni Sara Duterte yan? Bukas. Kung ganyan, di ba? Tingnan nyo naman mga kababayan, kung gaano sila parang dyan sa litrato talaga ng mga nakaganon talaga si Sara, ni Vice President Sara Duterte at ni Presidente Bongbong Marcos dyan po sa graduation dyan po sa PMA. At kitang-kita nyo naman na talagang sweat na sweat. Tapos tayo, nananawagan ng Sara resign. Diyan sa litrato talaga ng mga pwede nating sabihin maganda yung relasyon at close sila ni Presidente Bongbong Marcos. Ayan may pabeso-beso. Di ba, ito. Nung pa naman sinabi ni Sara, Apo, alam mo, mahal kita. Di ba? Si speech yan Ipapakita pa ako sa inyo. Ito yung isa pa. Saan? Ayan mga kababayan. Ayan
Ngiting tagumpay, mga kababayan. Ano kaya pinag-uusapan na ito? Siguro sabi niya na Presidente Marcos, pinagre-resign ka na ng mga ng mga bataan ko. Anong balak mo? Sabi. Siguro sagot naman ni Sara. Pinag-resign ka na ng mga bataan ko, anong balak mo? Sabi siguro ni Sara, siguro baka subukan mo. Baka gusto mong nakita mo yung ginawa ko sa sheriff, ha? Sabi siguro ni Sara Duterte, ikaw naman? Bakit mo sila pakikinggan? Di ba sweat-sweat natin? Oh. Walang hiya yan. Inabot tayo ng halos ilang oras din, 3 oras yung live ko, mabot siguro mga 5 oras doon. Inabot pa tayo ng gabi at buti natapos yung programa at biglang umulan. Tapos pinag-resign natin. Tapos makikita natin ganito. Hindi mga kababayan, hindi ko dinidiscourage yung panawagan natin kahapon. Hindi ko po dinidiscourage yung mga ginagawa nating mga panawagan. Kaso, ito po ang nakaka-discourage. Makikita natin yung mga ganitong klaseng mga literato na para bang yung sinisigaw natin, lang. Paano tatanggalin si Sara Duterte, ni Presidente Marcos kung ganyan, no? Tingnan niyo. Real talk lang mga kababayan, real talk lang po tayo. Huwag po kayo magagalit sa akin. Ako po, suportado po kayo sa panawagan na mag-resign si Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Pero kung ganito naman makikita natin, yan grabe ang ngiti. Talagang ang tamis ng ngitian nila. Toits. Sara Duterte naman, nakakahiya naman sa inyo, sir. Pero parang gano'n yung dati yan eh. Kaya naisip ko dyan, sabi, gusto ko natanggalin ng mga tao ko. Ano masasabi mo? Kayo naman, sir. Huwag mo sila pakinggan. Di ba sweat-sweat natin? Oo. Ito po yung yung nakaka-discourage. Tayo naman po, yung mga gusto natin, di ba? Nagpapalakasan tayo mga sumusuporta sa mga nakikita nating mali. Nagkakaisa tayo, tulong-tulong tayo, sumisigaw tayo. Pero kung makikita natin yung mga ganito, yung pinananawagan natin mismo parang binabaliwala lang tayo. Mahaba po yan. Pupuntahan ako, magbibigyan na ako tayo ng reaction dyan, mga boss. Wala Dati sinabi na ni Marcos, ang tigas kasi ng ulo ng mga loyalista na hindi niya yan tatanggalin dahil wala nga siya makita. Para sa kanya, wala siya makita rason para yan itanggalin. Dahil yun nga, hindi naman daw nagnanakaw. Sinabi na niya yan may rarali-rali pa kayo. Ayan ngayon na pala nyo, tingnan nyo. Sweat. Anyway, tingnan natin. Bago lang po yan, di ba? Lahat ginawa ng mga pamilya na yan kay Marcos, mura dito, adik, bangag, mag-resign ka na, hindi ka dapat nandyan, dahil pa mga aso-aso, sila Harry Roque, nandaya ka, kung ano sinasabi, si Lenchong, whatsoever, lahat, Okinawa, Japan. Pero, ayan ang resulta. Anak na ka. Talagang sabi sa araw. Ay, nako. Alam nyo? Si VP Leni Robredo, sa 6 na taon bilang vice-presidente, siguro mabibilang mo sa daliri mo na nahawakan ni Digong ang kamay ni Leni Robredo.
parang inaano nga ni Digong yun eh. Pakit ng pakit si Digong dyan, di ba? Kay Leni Robredo. Dapat ba kasi yan? Na kada magkikita sila, beso-beso sila ng beso-beso. Kaya yung pamagat ni thumbnail nitong si Idol eh. How sweet naman. Paano nga magre-resign niya si BP Sara sa DepEd? Kung ganyan, selos silang nito. Tsaka yan nga. Maski nandiyan si First Lady. Hindi na pinapansin ni First Lady yan ha. Yang si ano na yan ha. Budget ka na nga eh, di ba? Pero itong si Marcos, tuloy rin ang beso. Tuloy din ang beso, di ba? Kaya si BP Leni hindi ganyan ha. Pwede namang simpleng kamay lang eh, di ba? Ba't kailangan may ganun pa? Si BP Leni Robredo, byuda. Sabi nga ni Digong eh, byuda naman siya. Ako naman eh, ganun. May mga parinig si Digong ng panahon na yun kay BP Leni Robredo. Pero, wala siya. Kung tutuusin, di dapat sana. Kung si BP Leni gustong makakuha ng ibang pwesto sa binete nitong si Digong eh, di ba? Siyempre, magpapasweet-sweet. Hindi ganun si BP Leni. Nakakita ko na po ng personal yan, pumunta rito sa Isabela. Maganda, pero simple, napakasimple. Oo. Nakapusod lang yung buhok niya. Maliit na babae na ang kutis talaga pino na morena. Hindi ho siya maputi, morena talaga. Hindi naman maitim, pero maganda talaga. Oo. Pwede, byuda, di ba? Pero hindi nagganyan. Walang nakaano, di ba? Iba yung tawag dito. Maski na wala na yung asawa niya, eto, tignan mo naman, wow, ano ba? Westernized ba sila? Wala, malabo ho yan. Batang Mayatoids Idol malabo yan yung sisibakin yan sa DepEd. Hindi. Ilang beses niya sinabi. Okay. Guys, sabi ko, kung ano man itong away-away na to, pagdating ng ICC, doon na magkakaalaman. No? Kung talagang totoo. Makikita mo yung mga ganyan, tas yung ngitian nila habang nag-uusap sila, talagang parang walang problema silang dalawa. Basta, Apo, sabi ni Sara, alam mo, mahal kita, ha? Tapos tayo. May speech na ganyan si Sara, Alam nagagalit si Sara doon kay Martin Romualdez, ha? Oo, mga friend, ano ba? Wala akong ganyan. Nung panahon ni BP Leni, wala akong ganyan. Makikita mo yung respeto ni Leni Robredo sa kanyang pagkababae at sa kanyang nasirang asawa. Diba? Ganun. Ito lang mga trolls na ito, walang ginawa kundi sirain si BP Leni nung panahon na kumakandidato eh. Kung ano-ano inisyo, may basketballista, whatsoever, ganito ganoto, naging ng MPA, o kung ano-anong ngak-ngak. Si BP Leni bilang isang intelihenteng hindi ko pumatatol sa mga ganung walang pero yun nga, yung mga tao na mahina ang naturalesa, ewan ko ba? Pero pera-pera lang talaga ng mga panahon na yun. Di ba mga boss? Ewan ko kung saan pupulutin to, no? Mag-collab na po tayo. Meron pa nga panood ko talaga ako, bastos to. Kasi si BP Leni, yung palda niya, above the knee. Nilingon ni Digong. Ganda ka pala yung legs ni BP Leni, sabi niya. Ngumiti na lang yung BP, pero malayo. Sara, ewan ko kung anong sabi niyo, hindi ako nagagandahan dyan sa Fiona. BP Leni talagang Pilipinang-Pilipina yung tsura. Oo. Shout out S. Makise. Good evening po, Sir Rox. Hindi po marunong umintindi yung mga nagpapalabas
na si Atty. Enzo ay sumalib na sa mga Marcos loyalist. Mga panira talaga. Makapanira talaga, sabi ni S. Maquise. Malabo yun. Sumagot si Arnold. Arnold po si Diego, shout out ha. Tama po, tama ka po, sabi niya. 3JC Hope, shout out. Dito si 3JC Hope. Sabi niya, alam mo, paraan din yan nila para siraan si Ka Enzo. Ayaw lang nilang intindihin ang paliwanag ni Ka Enzo dahil close-minded sila. Para sa kabutihan ng bawat mag-aaral at ng magulang na nagpapaaral sa mga anak nila, ang malaking problema sa mga tao sa pagiging panatiko. Totoo yan, 3JC Hope ha. Conchita Castilleos, shout out. Magandang araw po, sabi niya. Magandang umaga. Ha? Conchita Castilleos ulit. Sinabi niya, kung tama ka, kakampihan ka. Yun ang sabi ni Atty. Enzo. Hindi sabihin mo, naging Marcos. Conchita ulit Sinabi niya, kung tama ka, kakampihan ka. Di ba? Conchita kasi, napanood ko yun, sabi niya. Kalat ni Baya, shout out ha. Diretso sa Senado 2025, sabi, wala party list daw yata tatakbuhin Shout out Akira Milus. Sabi ni Kalat ni, may you have blessed day, ingat ka palagi, sabi. Kalat ni Baya ulit ipatawag hoy ungas, ipatawag na yan para maimbestigahan. Ogag ang congressman na to. Yun. Si Abante ay patawag daw, hindi niya papatawag si Duterte tsaka si Bato. Class. Sila nga ang utak dun Tapos di ba patawag, iniimbestiga mo? Wala to. Sherlyn Pentabero, shout out. Sabi po ni Atty. Enzo, kung tama ang ginagawa ni BBM para sa bayan, susuportahan niya si BBM. Kung mali ang ginagawa, babatikusin niya. Stay safe to all. Di ba? Yun ang sabi. Tsaka hindi niya sinabing siya. Kaya siya nandun para suportahan yung Sara resign. Pero mukhang mabibigo tayo, Atty. Enzo. Greg Ordobas, welcome to the club, Greg. Gregorio Ubas pala to. Watching from Pagadian City, sabi niya. Shirley Jaser, shout out. Sabi niya, imposible yun, di ba, Karox? Pinaliwanag na niya kung bakit. Pag di pa naman nila yan naintindihan, ewan ko na lang anong isip meron sila. Lenny talaga si Atty. Enzo. Pag tama, okay kami. Pag mali, papalag. May prinsipyo kami, hindi kami madadala sa pera. Kaya namin kumita niyan. Pera lang yan. Diba mga karaoke warriors? Sinabi mo pa. AJ Reyes, shout out Alam mo, Sir Roque, lahat yan, drama ng Marcos Duterte. Pinaiikot lang ang tao, kita lahat. Walang natutuloy na kaso. Sa akin, pinapaikot lang ang mga tao, kita lahat. Walang natutuloy na kaso. Sa akin, natatawa lang ako. Tao, bilib na bilib, parang pamas. Talaga ang drama ng Marcos Duterte. Bahala na kayo, Sir Roque. Mag-vlog na lang kayo para meron mga content, kumita konti. Di ba? Lita Alambat, shout out. Hindi ka mali, tamang kutob pa rin. Kutob ko talaga dyan sa sasabing investigasyon. Iimbestiga sa kamera si Duterte. Ewan ko. Pagdating ng ICC, may warrant of arrest. Baka yan ang isangga. Iniimbestiga na namin. Nag-iimbestiga na kami. Ba't nakikialam kayo sa batas namin? Di ba? Tuloy natin to. Noel Tenko, shout out. Good afternoon, Karoke. Maganda nga po, sinabi ni Ka Enzo doon sa rally ng mga loyalista na nakakaganda nga po
ang status niya, hindi lang naintindihan ng mga kasamahan natin. Hindi, pagkasamahan natin, unawaan niya yan, hindi pwedeng masira ang kakamping. Kasi may mga utak. Nayari lang eh. Noel Tenco. At para sa akin, tama po si Ka Enzo, na para di makapasok ang mga Duterte, kailangan nating magtulungan. At para sa akin, kailangan natin magkasama-sama para dumami tayo para sa eleksyon. Oo. Aga natin mga boss, mag-aalas 7 pa lang ng umaga po rito. Pulito Rubilo, shout out. Brother Rox, napansin nyo ba pag ang organizer sa rally ng BBM at Duterte ay hindi namigay ng pera, konti ang dadalo, di ba? Napansin ko rin si Mima Alicia, umayos ang muka at brace pa ang ngipin. Bunga ng pagbablog niya sa DDS at BBM, kumita ng malaki. Dati kung siraan si Leni Robredo, sagad sa buto. Totoo, hindi ko nga pinapanood dyan, suka-suka ako dyan eh. Hindi ko ang magaling din ang utak, yung Mima Alicia, sa totoo lang, magaling, Saan niya pinagdudukot yung mga pinagsasabi niya kay Leni Robredo, no? Human rights advocate, economist, scholar eh. Abogada. Tapos wala namang ginawang masama si BP Leni, di ba, Mima? Pero ngayon, maayos na si Mima. Parang humihingi na siyang kapatawaran sa mga nasabi niya, di ba? Kung ang Diyos ay nakakapagpatawad, kakamping pa kaya, di ba? Tuloy natin ito kay Jolito Rubilos. User, shout out. User, pwede mo bang sabihin yung tunay na pangalan mo? May user na gago na pumapasok dito eh. Oo. Para hindi, may user na matino, may user na abnormal, oo. Sabi ni user, dapat sa Malacanang sila mag-rally, obligahin si BBM na tanggalin si BP Sara sa DepEd Secretary. Wala. Kita mo naman, sabi nga ni Toits, yung picture na pinakita ni Toits, sa ng PMA, di ba? Sara, tsaka Sara, maraming mababa na. Bakit ayaw mong gamitin yung apelyido ng asawa mo? Tinatapon mo na ba yung asawa mo? Abogado rin yun eh. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox. Isang maulan na hapon. At God bless always, sabi niya. God bless, Raul. Raul Lilito. Konti ang dumayo sa rally, ibig lang sabihin, hindi talaga ganun kapopular ang mga ganito sa taong bayan. At least alam natin na naghahanap ang mga tao ng totoong makatwiran at matinong gobyerno. Yun, mismo. Raul ulit, nakita naman din natin na yung mga katulad nating matino ay meron pa. Tumitingin sa tama at nag-aasam ng matinong gobyerno. Totoo. Raul ulit, malabo na mapalipat si Atty. Enzo sa kampo ng BBM. Malao nang lumalaban sa korupsyon at hindi makatao na polisiya at higit sa lahat, disinformation at fake news. Kaisa ng programa na ito na Rocky Avenue, di ba? Alam mo, ewan ko, nung mga loyalista na yan, mali na yun. Alam nyo na nga na ganun loyal pa kayo. Ba't ang napapala nyo na guminawa buhay nyo? Sigaw kayo dyan. Pumili po kayo ng mga manunungkulan bilang tinatawag na lingkod bayan, na talagang maglilingkod sa bayan, hindi manlilimas ng kaban ng bayan. Okinawa, Japan. AJ Reyes, shout out, sabi niya. Hindi totoo yung 31 million boto ng Smartmatic
yun, BBM at Sara, lalo yung kay hindi lahat ng kaso hindi gumagalaw, hindi ninyo nahalata. Paganayin ninyo utak ninyo, huwag paingot-ingot, pinaiikot lang tayo, nila tayo. Yan, kita nyo, kahit anong gawin kay PBBM, tanggap niya. Alam na kita nyo si PBBM pa ang ginagawa ng paraan para walang kaso si Duterte. AJ Reyes yan. Dilim, shout out. Nagpapapogi lang yung mga yan dahil malapit na eleksyon sa 2025. Nelia Maisa, welcome to the club. Nako sir, baka gagawin lang nilang moro-moro ang hearing ng war on drugs sa Kamara. Dami rin. Yun na nasa isip natin mga friend di ba? Elizabeth Iscare, shout out Good evening Sir Rox. Wala nang masama kung pumunta si Atty. Enzo dun sa rally para mag-resign si Sara as Deputy Secretary. Maganda kasi yung ipinagsisigawan nila. At tama lang na mag-resign yung Sara na yan. Di ba Sir Rox? Oo naman, tagal na. Tsaka yun nga problema dyan. Hindi mo ba alam yan, His Excellency? Excellency, na walang magiging matinong gagawin yan sa as DepEd Secretary. O, di ba? Ewan ko sa'yo. Elizabeth Iscari ulit o. Nagtataka lang ako dyan sa gagawin nilang hearing sa Kongreso. Bakit ayaw nilang ipatawag si Digong at Bato? Takot ba sila dyan sa dalawa na yan? Halatang halata naman na naiimbestiga pa naiimbestiga pa sila. Wala naman silang mapapatunayan dyan. Kasi nga, yung mastermind ayaw nilang ipatawag. O, di ba? Kuno-kuno lang yan. O, di ba? Ito si Abante. Abante ka ba o paano ba? Pastor, sabi nga ni Atty. Enzo. Maril Pabianak, shout out Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Na-misinterpret lang nila ang pag-attend ni Atty. Enzo sa rally. Maganda po ang mensahe niya at paninindigan sa tama. Yun po ang kainaman na walang humahawak na politiko. Diretso masasabi ang tunay na nararamdaman sa kalagayan ng bayan. O, di ba? God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Li Chang, shout out Li Chang. Yan ang sinasabi ko, Sir Rox. Si Marcos ang malaking hadlang sa ikauunlad ng Pilipinas. Papunta na nga tayo, kaso naputukan pa ng 2 gulong. Kaya hindi makaarangkada. Kaya hindi ako nagko-comment lately kasi madalas ang sigaw nyo Sara resign. Ano naman Bongbong resign? Ako naman Bongbong resign. Patay tayo dyan. Nainip na ako sa teleserye. Kailan kaya ang ending? Naawa na kasi ako sa mga kumakayod ng patas, walang pag-asa, walang kapag-apag-asa. Nung nag-aaral pa ako, malaking tulong sa akin ang jeepney, ang mga jeepney drivers. Minsan sumasakay ako, hindi nagbabayad. At minsan hindi na ako pinagbabayad. Ang hirap kasi ng buhay noon, kahit sentimo lang ang pamasahe, hindi pa rin kaya. Madami pa ngang nagwa 1, 2, 3 sa mga drivers. Madami pa silang pinamimeriendang pulis. Kotong, hay, kawawa lalo ngayon. Oh, Li Chang. Oh, pares tayo, Li Chang. Pero ako, hindi ako nagwa 1, 2, 3 Maril Pabian ulit ito. Areglado na po kasi tayo ang tongpats dyan sa mga modern jeep. Kaya wala silang pakialam kung anong mangyayari sa mga kawawang pamilya ng mga jeepney driver. Sad feeling sa ating mga kababayan. Totoo yan. Patay tayo. Marilo Pabian ulit to. Tay, tila nga po tama kutob nyo dyan sa hearing na yan. May mga hidden agenda po. May mga hidden agenda. Kasi why just now? May magandang direksyon nga po ba tayo sa mga nangyayaring show sa ating bansa? Wala. Benny D. Tungol, welcome to the club. Benny D. Tungol,
may ikakatwiran na sila sa ICC. Yung mismo nasa utak ko. Marilu Pabian ulit, oh. Where are they 31 millions and 32 millions respectively? Nagtatanong po tayo, maliwanag pa sikat ng araw at malamig na kabilugan ng buwan. 30 million na. O ngayon, nasan? Kapula sa Kaberde, wala. Doon sa Verde, wala pa yata 500 eh. Buto doon sa kay Marcos, meron yata sila 500. Ladies Anita, shout out. Isang mapagpalang magandang gabi po, Sir Roque. And to your loving wife at cute apo. At sa aming mga regular na sumusubaybay sa inyong maraming bagay na natututunan sa katotohanan, lalo na mga komento ng bawat isa na magagaling magbigay ng komento. Mabuhay ang programa mo po, Sir Roque. Salamat, Ladies Anita. Benedict Tungol ulit, oh. Di nagkamali si Ka-Percy sa malaking sarswela na nagaganap. Oh. Ladies Anita ulit, oh. Hindi bigyang linaw ang mga naulila, kundi ang makamit ang hustisya, yan, yun. Perden San Juan, shout out, Good evening po, Karoke. Tama at sang-ayon po ako kay Atty. Enzo Recto. Kung maganda at ikabubuti ng bayan at mamamayan ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, PBBM, ay dapat suportahan. Tulad ng West Philippine Sea, si BBM ang may power bilang Pangulo ng bansa. Hindi naman nangangahulugan na Marcos na si Atty. Enzo Recto, di ba? Alangan namang suportahan ang politikong wala sa pwesto. Ito. Basta kung ano ang tama, inuulit ko yun, ang suportahan. Suportahan ang natatanging politiko, yung may pagmamahal sa bayan at may malinis na track record para mas matibay sa eleksyon 2025, di ba? Suportahan natin si Atty. Enzo Recto, Toto Kausing, yan. Benedict Tungol ulit, oh. Yung tungkol naman sa jeep, ang ayos ng lagay namin dati. Operator driver po kasi ako dati. Pero na-drop ko na po franchise ko kasi puwersahan po kaming pinapasali sa co-op. Swelduhan ka lang ng maliit at wala ka ng sariling sasakyan. Yun nga eh. Sa mga tuwid, alipin ka ng gobyerno. Ganun ba yun? Ladies Anita ulit, oh. Bakit hindi nyo isama si Batugan na siya ang assign sa Oplan Tukhang? Hindi yata tama. Ang dapat pati si Duterte shit ipatawag ninyo dahil siya yung nag-utos ng kill. Sagot niya daw lahat. Walang lusot, lahat sila. Si Botangera Sara, Batugan, Bato Dila ng Rosas, malaking ulo naman ang puro kabubuhan. Alan Cayetano, kasabwat si Piluca Aguirre at si Milandro Guevara. Lahat sila dadamputin ng ICC. May ulo ni Ladies Anita. Arnulfo si Diego, Atty. Enzo sa Kongreso. Tama. Benedict Tungol ulit, oh. Yan ang pinakamalaking kasalanan ng mga namumuno sa pamahalaan, ang pagtanggal ng traditional jeepneys. Di nila alam ang tunay na buhay ng mga driver at operator. Totoo, wala silang alam dyan. Sumagot si Federico Mandaco. Shout out Federico. Programa yan ng nakaraang administrasyon na sinuportahan ng pinagpatuloy ni Marcos. Sobrang kawawa talaga yung mga driver ng jeepney. Totoo. Paano yung mga mga magulang na nagpapaaral ng anak, hindi pa kawawa din yon dito sa ating DepEd Sec Quatare, di ba? Ladies Anita ulit, oh. Sir Roque po, nagpapasalamat po ako sa palaging nagre-reply sa akin, komento ko, regularly taga-tubaybay mo po.
Salamat sa kanyang komento sa akin. Ikaw din, do take good care of yourself wherever you are. Thank you. And love and caring mo sa akin at endearing concern sa akin. Likewise, same as with you, brother. Si Kalat niyang sabi ni ni Ladies Anita. Ladies Anita ulit. So Roque, good night po. And to your loving wife, most especially sa apo mo po. Inihintay mo po na magkangipin para kagatin ka po. Tawa po ako ng tawa. Oo, nangangagat. Salbahay itong batang to ako. Okay. Tagal ko hinintay yung magkangipin eh. Kalahin mo ako pa, kakagatin mo lang pala ako. Tawa ng tawa yung tatay niya sa nanay niya. Good night sa bawat isa sa atin at masugid na sumusubaybay kay Sir Roque. Sumaya ng muli ang gabi ko at sa mga good comments ninyo. Stay safe tayong lahat and God bless with my deepest prayers. God bless, Ladies Anita. Arnold po si Diego ulit Sir Rox, talagang nakakapagtaka talaga si PBBM. Talagang nakakapagtaka. Anong klaseng kabaitan yan? Wala yan. User, nagmamatiyag lang ang mga kakamping dahil solid din sila. Diba? Totoo sinabi mo, user. User ulit. Malabo nang tanggalin ni PBBM si Saramao. Sweet-sweetan, beso-beso na naman sila sa PMA commencement sa Baguio. Kakaloko naman. Ito nga yung ko di ba? Yung vlog ko, di ba? Yan, ano ba? His Excellency. Ewan sa'yo. Pero alam mo, sa totoo lang mga friend, pag nakikioperate si Excellency sa ICC, sasaludo ko sa kanya. Taas kamay ako. Pero sana paulit-ulit ako yung mga biktima nitong war on drugs na to, na sinasabing 30,000, nandito naman kayo sa Pilipinas, lumabas kayo. Mag-rally kayo sa Malacanang. Dalhin ninyo yung mga retrato ng inyong mga napinsala na nitong war on drugs si Digong. Sumama na yung pare, si Father Reyes ba yun? At magtiri kayo ng kandila para itong si His Excellency makiki-operate na sa ICC. Ganun, yun ang prayer rally, di ba? Madre, pare, isama nyo na, tapos punta kayo ng Malacanang o doon kung saan makikita kayo sa Liwasang Bonifacio, wherever, di ba? Hindi yung ganyan na Sara resign wala yan. Sweat nga, di ba? Librado Ludovico. Blessed morning po, Roque, and to all Roque Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. I don't think so. Hindi yan gagawin ni Ka Enzo, di ba? Hindi na kaya. May prinsipyo si Enzo Recto At saka profesor. Ang bagay, si Roque, profesor din yan, di ba? Ferdinand San Juan, Karox, sa aking pananaw, walang perpekto sa mundo. Sa pagpili pa rin ng ihahalal ng politiko. May lalabas at lalabas na anomalya sa gobyerno. Kahit sa ibang bansa, nangyayari yan. Totoo naman. Pero yung nakaraang administrasyon, sobra na grabe pa ang ginawang perwisyo sa bayan. Yun ngayong administrasyong may kaunting pagbabago kumpara sa dati. Sa ngayon, andyan na yan, pagtiisan na lang, may 2025 pa naman para pumili ng maayos na politiko, pumili ng bago tulad sa Senado at Kongreso, lalo ng importante sa lahat, ang ihahalal na presidente sa bansa sa 2028 election. Totoo yan, Ferdinand. Pero itong Comelec nito, dapat to talaga, si Baki na to pagpapalitan na yan dapat, kung pwede lang, di ba? Wala. Tingnan mo yung nangyari kay Alice Goo, anak ng puto. Ano yan? Pelabot, shout out.
yung investigasyon ng Kamara plan C ng Duterte para masabing umiiral ang batas dito sa Pilipinas. Ito, ang galing nito rin, no? Para ipakita sa ICC na gumagalaw ang justice system para maharang ang pagdating ng ICC. Bakit hindi nila ipapatawag si Digong at Bato? Bato dyan. Palang alam nyo na. Totoo. Tik yan. Agaguhan. Alulalia, shout out niya. Ayaw lang ni Atty. Enzo na makabalik ang mga Duterte, kaya sumusuporta siya sa mga magagandang hakbang ni BBM, pero hindi siya Marcos loyalist. Maganda ring political move dyan na pwedeng suportahan din siya ng mga loyalista para tuluyang makapasok sa Kongreso si Atty. Enzo bilang mambabatas. Good day, Sir Rox, at sa mga kawaryos. God bless. God bless, Al Ulalia. Decent shout out. PBBM versus FPRRD. Parang Rimulya versus Bantag lang yan. Nakakaduda na eh. Totoo. Owan. Alulaya ulit oh. Sa mga unang hearing lang muna hindi ipapatawag si Digong. Kukuha muna sila ng buwelo. Good day again, Sir Rox. Pwede siguro. User ulit, may point po kayo. Sana kasi makita din natin, porki kontra sa ayaw din natin, sunod na rin tayo o bilib na rin. Isa lang, Karox, palubog na ang bayan natin. Totoo. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out ha. Sabi ni Prince Shervin, mapagpalang buhay, pagbati ng Impong Basyang Team Tia Deli sa buong team po ng Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today, Sir Rox, parang mas masarap pag-usapan habang kumakain po ng paris ni Diwata. Tama ka naman po palagi dun sa mga naaamoy mo sa ganap, Sir Rox. Bakit now lang? At marami pa pong bakit. Parang pag-aaksaya lang po ng pera at panahon. At sa bandang huli, wala naman pong mapapangot. Palaging hanggang social media na lang, puro lang pogi points, mga pag-iimbestiga. Kuno. Puro lang pogi points ang pag-iimbestiga, kuno. Oo. Pero ang ending, nasaan po ang mga tulisan na napanagot na po ba sila? Wala. Panagot. Pinatunayan sa buong mamayan na talaga pong ang mga yawa, di po nila tinatantanan. Puro pasikat at paandar lang naman po palagi. Si sample, ang Parmali, Tebes, Bantag, Kibulok, Duque, si Ayuda Kalida, si Mr. dating DOJ, saka yung iba pang mga tulisan na dating administrasyon. Nasaan na po sila? Wala naman pong nagiging pakinabang taong bayan na puro mga ganyang papogi points at mga ningas kugun. Totoo yan, Tia Delica. Waste of money, waste of time. Ginagawa na lang po nilang parang sine para may mapanood ang taong bayan. Hay nako, mga pulang kayo, sakit sa dibdib, pampadagdag kirot ng rayuma. Ang mga damontres kayo, sarap nyo talagang hambalusin sa nguso. Ay, kabite niya. Pwe, wag na toy, oy. Magsiayos kayo mga buwisit. Ang tunay na problema ng bayan, taggutom, puro pahirap. Hindi yan puro mga walang silbing batas ang pinag-aatupag ninyo, mga leching yawa. Galit na naman siya. Wag niyong pakialaman ang ikinabubuhay ng marangal ng mga taong sisinghap-singhap para lang mabuhay. Huwag puro kurakot at pahirap sa bayan ang atupagin ninyo, mga buwisit. Ang galit. Iharap nyo muna sa taong bayan yung mga tinutugis nyong tulisan para mapatunayan ninyo talaga. Kayo hindi puro pasikat lang. Bawas-bawasan ang pagkain ng kamote. Ano po? Huwag din puro steak para di matulog ang mantika sa utak at di puro hangin lang ang pumapasok sa mga yawang hinduropot. Para nyo ng awa, magsitigil na kayo. Huwag nyong painitin ang ulo ko, mga damontres kayo.
Mga buwisit. Naku, makalayas na nga lang. At baka di ako makagpigil, mapasumba ako ng sayamot sa inyo na mga buwisit kayo. Layas, Chupi. Sana mamundok na lang kayo. Dapat kasama ni Apo lakay niyo. Hanggang sa muli po, Sir Rox. Sa inyo po lahat tunay pong nagmamahal. Sana makatikim din ako ng pares ni Diwata. Ito po ang makulit at inyo pong tunay pong nagmamahal at makikibaka. Ito po ang aswangot at makulit ninyong Tia Deli. At sa closing remarks po natin, syempre po, Sir Rox, ang malupit na hello and shout out kay Grace. Shout out sa iyo, sister. Di kami nawawala ng pag-asa. Si Lord lang ang makakapagpabago sa iyo. Happy weekend everyone. Ingat ka po palagi, Sir Rox. At sa papisil sa nakakagigil mong amo na sobrang bibo at sa daldal. Nako, Prince Erwin. Ewan ko, pag nangitian ako ay ewan, talagang para kang nawawala yung galit mo, yung stress mo, nawawala. Siyado yung bata, oo. Totoo lang, oo. Tama ka, bibong-bibo talaga. Bernardo Chansing, shout out BBM, walang kwentang pangulo. BBM, walang kwentang pangulo din yan. Puro ngisi at ngiwi, asong ulol din yan. Pakyot palagi, na akala mo, lutang palagi. Galit si Bernardo Chansing kay BBM. Ted, shout out Ted. Ang katotohanan, Karoke, malayong maging loyalist ni BBM si Atty. Enzo. Sa katotohanan lang tayo. Totoo naman, Ted. Ang inaabangan natin ay sila dating Presidente Robredo, Senador Risa Ontiveros, dating Senador Lilia de Lima, at iba pang makabayan na humahawak ng mataas na pwesto sa gobyerno. Sila ang ating suportahan dahil sila ang patok. Kung si Atty. Enzo ay mukhang loyalist ni BBM, mukha lang niya yun, hindi siya. Tawa-tawa ka naman, Ted. David Alin Mendoza, shout out. Hi po, Karoke, at sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Di po talaga mabibigyan ng pansin ng mga kakamping ang resign Sara Jean Potpot na yan. Kita naman natin ang ginawang pambabastos ng mga vlogger ni BBM noong kay BP Lenny. Hindi naman ganun kadali mag-move on, at di rin natin alam kung moro-moro lang ang mga Duterte at Marcos ang mga nangyayari sa ating bansa. Maging mapagmatsyag po tayo para wag nang mabudol muli. Hay, kawawa naman ang ating bansa. Kailan pa kaya mabibigyan ng mga matitinong politiko? Ay, nako. Ewan ko, David, kung kailan yung matitinong politiko. Ang parating nagiging politiko matitinik, hindi matitino. Ruel Puerto Lano. Welcome to the club, Ruel. Tama po, suportahan po natin si Atty. Enzo, di ba? Ben Torres, shout out. Walang alam sa ibang issue yang mga yan, kundi droga, di ba? Lorna Bele, shout out Di kaya pakawala ni Duterte taning NCJing puwet yan si Alice Guo, si Roque. Malamang. Tawag nga niyan si Jim Puwet. Cassandra Daisy, shout out. Agree kami kay Atty. Enzo na suportahan si BBM sa China invasion. Tanong namin, BBM, bakit hindi mo matanggal ang Pogo? Yan. BBM, bakit hindi mo ihayag na support mo ang support mo sa ICC? Bakit puro import sa bigas ang administrasyon mo? Bakit mababa pa rin ang mga sweldo natin? Yan ang mga tanong. Leopoldo Bergoño, welcome to the club. Good afternoon, Karoke. Di ko matiis. Ay, dati na pala to.
Shout out sa'yo, Leopoldo Bergonio. Good afternoon, Karoke. Di ko matiis na hindi mag-comment kasi natuwa ako sa sinabi mo na kahit 22,000 lang kaming subscriber ay okay na sa'yo dahil bawal sa Barangay Roque ang tanga. Salamat po. Bawal talaga ako. Pag nakabasa nga ako ng comment ng tanga, binubura ko na agad. Hindi ko na binabasa. Wala akong panahon makipagdebate sa tanga eh. Ito lang mga friend. Paano ka makikipagdebate sa tanga, Aber? Eh, tanga na nga. Oh. Diba? Mahawa ka pa rin eh. Tanganism virus, nakakahawa yan. Masawal pa sa COVID yan. Oh. Jane L, shout out. Xerox, wag kang napustrate. BBM is playing mind games. Kita mo, ikaw ang magandang halimbawa na gumagana ang mind games strategy ni BBM. Hindi pa tapos ang laban. Sa tingin natin, pumupuntos si Dutz, pero may tulog yan. Magtiwala tayo sa Panginoon Diyos. Doon talaga ang punta, Jane, sa Panginoong Diyos. Walang iba. Sa klase ng sitwasyon natin, friend, doon talaga. Librado Ludovico ito. Hoy, Bleng-Blong, ikaw ba ay Marcos Jr.? Palagi ko, hindi sa tatay mo ay hindi pwede ang mga katarantaduan na yan. Remember, yung nag-slogan na ikaulad ng bayan, bisikleta ang kailangan, tapos ang kaligayahan ng mamang yun. Ipakita mo naman na hindi na isa kang Marcos, lecheng hinduropot, ang galit na naman si Librado. Bakit nga ba nangyayari sa iyan, His Excellency? Ikaw ba'y nagayuma? Bagay, hindi lang ikaw eh. Maski si Aimee, abait-bait kayo, di ba? Sa ano na pinakain sa inyo. No? Paulit-ulit, sabi nga ni Sarah, sa politika, there is no permanent friend. Tanin mo sa tuktok mo yan, His Excellency. Tama na yan, kiss-kiss-kiss na yan, beso-beso, naku. Nakasaktan ng mga loyalista mo, Marcos. DJ Show pala ito. Xerox, ang pink and dilaw, di sila sasawsaw dyan. Solid ang mga pink at dilaw. Bagamat gusto rin nating mag-resign na yung walang kaalam na Sara eh. Hindi sasama ang pink at dilaw dyan. Inaabi mo pa. DJ Show pala ito. Xerox, si Ka Enzo pala. Xerox, si Ka Enzo pa ba? Siya pa ba ang babaligtad? No way, Jose. Si Ka Enzo, may sariling paninindigan yan. Matino yan. Tama lang ang pagsuporta niya sa naalisin sa DepEd si Sara. Walang mali doon. Mabuti ring makapag-speech si Ka Enzo para naman yung nakarinig sa kanya, mamulat sana ang mga mata sa katotohanan. Totoo yan. DJ CO pa. Buti pinindot ko yung New West, may pumasok na naman. Ay, si Cassandra Daisy, pahabo lang ito. Mataas ang pang-amoy nyo, Mr. Rox. Sa 6 na taon ni Marcos Jr. ay mauubos sa kakailag kay Digong nyo. Mga kababayan, ang problema natin ay dapat manual counting tayo tulad ng France, Germany, Italy at ibang states sa Amerika. Support Doc Causing. Emily Capistrano, shout out sa iyo Marami pa rin di makaintindi ang liwanag ng mga sinabi ni Atty. Enzo kung bakit siya pumunta. Pero Lenny talaga siya. Keep safe, Karox. God bless the Philippines. God bless, Emily Capistrano. Mission accomplished, mga boss. Shout out, Nak, Eman Escalona. Balong, Boyong Kong. Masyado kang busy, friend, pag usap tayo. Hanggang mamaya po, baka po makasingit tayo ng isa pa. Grace Singsay, nagsimba ka na ba? Wala to. Paulit-ulit, Grace Singsay. Ayusin mo yung utak mo. God bless, mga boss. Magandang araw po ng linggo. Nahanti kong makalimutan. Brother Elias is your shout out. Na-shoutout ko naman si Pare Jun Lagon. Shoutout Jun Lagon, my friend. Jeff Ramos, Nak.